Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako si Jeric, at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng mga kaibigan kong manobo. Naikwento nila ito sa amin ng pinsan kong si Jemar nang minsan kaming nag-abot sa kanila ng relief goods. May nakita kasi kaming 3 bata na kumakain ng matandang bunga ng niyog para maibisan ang kanilang gutom. At nang tinanong namin sila kung bakit yun ang kanilang kinakain, nabag kami sa kanilang sagot. Kaya kinausap namin sila na abangan kami sa parehong lugar sa linggo at dadalhan namin sila ng pagkain nun. At mula noon ay napalapit na kami sa kanila at kanilang pamilya. Ang kwentong ito ay tungkol kina Pandayon at ni Barak. Panahong 1980. Buwan ng Hunyo, iimbak ang pamilya nila Barak at Pandayon para sa darating na tagulan. Hindi na kasi sila nakakapaghanap buhay na maayos kapag buwan ng tagulan nun. Mahirap ang magsaka at umani ng produkto para dalhin sa patag at ibenta. Inaabot sila ng kulang-kulang 1 araw sa pag-akyat baba sa bundok. Sanay naman sila sa paglalakad, pero sadyang mahirap at hindi mababalanse na maayos ang kanilang paglalakad kapag madulas ang daan. Lalo na kung may dala-dala pa silang produkto at sinasabayan sila ng masamang elemento. Pinaniniwalaan nila na kapag panahon ng tagutom, panahon din ng mga elemento ng dilim na mambibiktima ng kanilang biyag. Kaya bago pa man magsimula ang tagutom ay nagsisimula na sila ng pag-aalay sa kanilang anito dahil ito ang gagabay sa kanila para makaiwas sa mga elemento na nasa kaliwa. Kasama ang kaibigan na si Barak at ang anak na si Banlaw. Araw-araw silang nangangaso para may maiimbak na karne sa panahon ng tagulan. Kapag araw naman ay nag-aani sila ng tanim nilang palay at mga ligaw na halamang ugat nun. Sa ganitong panahon din lumalabas ang mga aswang sa gubat. At ito ang iniiwasan nila makasagupa. Marami na sa kanilang katutubo ang nabiktima ng nilalang. Halos kabataan at mga binatilyo ang nabiktima ng mga yon. At dahil sa nangyayari, kung kaya't bago nila pinapayagang mangaso ang mga binatilyo, ay sinasanay muna nila ito ng iba't ibang taktika sa pakikipaglaban at sa iba't ibang uri ng buhay na salita na alam nila bilang pangontra sa mga nilalang. At kapag alam nilang handa ng mga ito at may kakayanang makipaglaban, saka pa lamang nila pinapayagan na makapangaso yung mga yon. Isang araw, habang nagsasaka sila Pandayon, lumapit sa kanila ang isa sa kanilang katribo. Sinabi nitong nawawala ang isa sa kaibigan niyang nasa tribo ng mga Itanon. Hindi malaman ng mga magulang nito kung saan siya hahanapin, kung kaya't nagtanong-tanong ito sa lahat ng kakilala at kaibigan ng kanilang anak. Pero ni isa man sa kanila ay walang nakakita at hindi nila nakasama ang kaibigan nung araw na yon. Kaya maging sila man ay tumutulong na rin sa paghahanap. Tinanong naman nila kung saan banda na wala ang taong yon. Sabi ng mga magulang niya sa ilog na wala eh. Kala nila nakita kami mga kaibigan niya kaya sumama sa amin. Sagot nito. Naisip ni Pandayon na kung tama ang sinasabi ng lalaki. Maaaring totoo ang sinasabi ng kanyang ama na si Inumok na may nilalang sa kabilang bahagi ng bundok nun. At ang ilog ang nagsisilbing marka at haganan ng kanilang teritoryo. Dahilan kung bakit hindi sila nito pinapayagang lumampas ng pangangaso sa ilog. Ayon dito, ay mahirap nang malagay sa panganib ang kanilang buhay kung kaya't para maiwasan ang anumang pagsisisi, ay sinusunod na lamang niya ang mga pili nito. At ngayon, ito ang kauna-unahang narinig nilang nawawala ng taon na yon. Maya-maya pa ay dumating ang mga magulang ng binatilyong nawawala. Umiiyak ang ina nito at nagsasabi na hindi na nila alam kung saan nila hahanapin ang kanilang anak. Kung kaya't nagsabi sila na tutulong sila sa paghahanap dito. Nang matapos ng kanilang pagtatanim ay kaagad na nagpaalam si Pandayon sa kanilang pamilya. Naaalis na sila ni Banlaw para samahan ang pamilyang Ita na hanapin ang nawawala nilang anak noon.
Hinati nila ang grupo sa 2 pangkat. Sila ang naghahanap sa kabilang bahagi ng bundok at ang isang pangkat ay sa kabilang bahagi naman. Pero wala silang makitang senyales ng kinaroroonan ng binatilyong nawawala. Sumapit ang dapit hapon. Nagdidilim na sa lugar ng may mamataan ang mata ni Pandayon sa gilid ng ilog. Pero hindi niya naman matukoy kaagad kung ano ang nilalang na yon. Niyaya niya si Banlaw at Barak na lapitan nilang lugar. At nang malapit na sila dito, ay doon nila nakita ang punit-punit na damit. Mabilis na gumawa ng huni si Barak na senyales para marinig sila ng pamilya ng binatilyo. Ilang sandali pang nakalipas ay dumating na ang ama nito at ito na mismo ang lumapit at nagkumpirma na damit nga ng kanilang anak ang kanilang nakita. Doon na sila nagsimulang sumigaw at tawagin ng binatilyo. Pero inabot na lamang sila ng lalim ng gabi. Wala pa din silang nakita. Kahit na konting palatandaan na naroroon lamang ito sa lugar at buhay pa. Kaya napagtanto nila na malamang ay nakuha na yun ng nilalang na kung tawagin ng matatanda, aswang gubat. At muli ay naging sanhi ito ng matinding paghihigpit nila sa kanilang mga anak noon. Hindi sila pumapayag na aalis sa mga ito nang hindi nila kasama. Lalong-lalo na yung mga kababaihan. Hindi sila pwedeng lumabas sa sitio, lalo na kapag lumagpas na ang 12:00 ng tanghali. Maayos naman ang mga sumunod na araw sa tribo. Walang anumang abiryang nangyari. Hanggang sa isang araw, umalis si Barak kasama ang ama nito. Pero sumapit na lamang ang gabi ay hindi pa sila nakabalik ng tribo. Kaya't hindi na nila hinintay pa na sumapit ang umaga bago hanapin ang mga ito. Kagad na tinawag ni Pandayon ng mga kalalakihan para sumama sa paghahanap. Nasa 8 silang umalis para hanapin ang mag-amang nawawala. Kahit gabi na at kinakabahan, hindi pa rin sila tumigil sa paghahanap sa nawawalang katribo. Nang makarating sila sa tabing ilog ay may narinig silang parang malaking ibon na pumapagaspas sa tubig. Kung kaya't mabilis nilang inilawan yun ng dala nilang sulo at nagulat sila sa nakita. Si Barak, nakikipagbuno sa isang malahalimaw na nilalang. Mabilis itong binato ni Pandayon nang napulot niyang malaking tipak ng bato. Natamaan niya ito sa batok, kung kaya't nakuha niya ang atensyon nito na naging dahilan para magkaroon si Barak ng pagkakataon para makawala sa nilalang na yon. Kaagad niya namang sinaklolohan ito at ang mga kasamahan nila ay ginawa nilang lahat para itaboy ang nilalang na yon. At dahil takot ito sa apoy, yun ang ginamit nilang pantaboy dito. Hindi na nila inisip ang takot nila sa nilalang dahil na kay Barak at sa kanyang ama na ang atensyon nila. Nung una, hirap pa sila sa paghahanap sa kanyang ama. Mabuti na lamang at may malay pa din si Barak kung kaya't naituro nito sa kanila kung saan niya pinatago ang kanyang ama noon. Nakasuksok ang kanyang ama sa gitna ng malalaking ugat ng isang puno. Duguan ito nang makita nila Pandayon. Nagkasugat ito sa bewang nang sinalo niya ang pagsugod ng nilalang na muntik ng ikapahamak ni Barak. At dahil doon kahit papano, nakagawa sila ng paraan para makawala sa nilalang at makapagtago ang kanyang ama. Pero sa talas ng pandinig at pangamoy ng halimaw, nakita pa rin sila. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang lugar, naririnig pa rin nilang ingay ng nilalang sa ilog. Para bang gusto sila nitong habulin pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi makalapit ang nilalang sa bundok kung saan sila naninirahan. Tanging hanggang ilog lamang ito. Hindi nito magawa pang makalampas pa doon. Kung kaya't kahit nagtataka ay nagpapasalamat pa rin sila Pandayon dahil makakauwi sila ng ligtas. Pagdating sa kanilang sityo, kagad nilang tinawag si Apo Inumok, ang kaisa-isang albularyo ng kanilang tribo. Lumabas ito at inalam kung ano ang nangyari.
Na makita nito sa Pandayon na pasan-pasan ng ama ni Barak, dali-dali nitong binuksan ng malaki ang pintuan ng kanyang kubo para maipasok sa loob ang sugat ng ama ni Barak. Maging si Barak din naman ay nagkaroon ng maraming galos, kung kaya't pumasok na rin ito sa bahay ng apo. Hinintay muna nila Pandayon na maging maayos ng kalagayan ng mga ito bago umuwi sa kanilang kubo noon. Pagdating nila sa kanila ay kaagad naman nagtanong ang anak niyang si Banlaw kung anong nangyari. Ikinuwento niya naman sa kanyang pamilya ang kanilang karanasan. Napapaisip naman si Pandayon kung ano ang dahilan kung bakit hindi nakakatawid ang nilalang sa kanilang lugar. Hanggang kuro-kuro na lamang sila sa kanyang pamilya ng gabing yon. Naisip ni Pandayon na kakausapin niyang apo Inumok kinabukasan din. Baka sakaling may masagot ito sa kanyang mga katanungan. At dahil malalim ng gabi at napagod sila sa paghahanap sa kanilang katribo, ay kaagad na nakatulog si Pandayon. Kinabukasan ay maaga pa siyang ginising ng kanyang asawa na si Magdalene. Sinabi nito sa kanya na hinahanap siya ng apo. Kung kaya't kaagad namang bumangon si Pandayon. Nagkape at pagkatapos ay pumunta kaagad sa kubo ng apo. Tinanong siya ng apo kung ano ang kanilang nakita ng gabing yon. At doon ay kaagad naman niyang inilarawan dito ang itsura ng nilalang. Sinabi naman ng apo na nagsimula na namang manalanta ang nilalang. Mabuti na lamang at nakapagsanay si Barak, kung kaya't kahit papaano ay nagawa nitong manlaban sa limaw na nilalang na yon. Ang delikado ay kung mga bata ang makita nito na naliligo sa ilog, kung kaya't simula sa araw na yon ay ipinagbabawal na nila sa mga ito ang pumunta sa ilog. Lahat ng kabataan at kababaihan ay mananatili lamang sa kanilang sityo. Ang mga haligi lamang ng tahanan at may kakayahan na ipagtanggol ang sarili ang makakaalis at maghahanap ng kanilang pangangailangan. Maging ang paglalaban ng mga ito sa ilog ay ipinagbabawal na, kung kaya't gumawa na lamang sila ng balon malapit mismo sa kanilang sityo noon. Mga bata, may balon na tayo dito ah. Wag na kayong pumunta pa sa ilog. Napakadelikado ng panahon ngayon para sa inyo. Kung kaya dito na lamang kayo sa sityo at tulungan ninyo yung nanay ninyo. Bilin ni Pandayon sa mga bata na noon ay nanonood sa kanilang ginagawa. Tumango naman ang mga ito na sumasang-ayon sa kanyang mga bilin. Nang matapos nila ang paggawa ng balon ay kaagad naman siyang nagmadaling pumunta sa kanyang taniman. Kailangan niya makuha ang mga naani niyang palay. Pagdating niya sa taniman ay takang-taka siya kung sino ang matandang nakatuwad sa tabi ng nakatumpok na palay. Agad niyang nilingon si Banlaw at sinenyasan na huwag gumawa ng anumang ingay noon. Kinuha ni Pandayon ang patalim na ginagamit niya sa pag-ani ng palay. Dali-dali niyang tinaga ang nilalang na abala sa paglalaway sa kanyang ani. Pero sa paglapit niya, tumalon ito. Kaya tanging ang binti lamang nito ang kanyang nataganon. Natanggal ang parte ng laman sa likuran na bahagi ng binti nito. Humiyaw ng malakas ang nilalang na yon. Nilingon nito si Pandayon at sinugod. Muli niya itong tinaga na tumama sa tenga. Naputol ang tenga nito kung kaya't kaagad na itong tumakbo palayo. Naiwan ito yung naputol na tenga na noon ay puno pa ng balahibo, na parang tenga ng isang ahayop dahil sa hugis pahaba ito. Kinuha ni Pandayon ang naiwang tenga ng nilalang. Sinama niya ito sa naiwang parte ng laman na yon. Nilagay sa dahon ng gabi at binalot. Hindi na niya ginalaw ang mga nakatumpok ng palay. Nasasayangan man pero wala na siyang magawa, kundi ang sigaan na lamang yon. Nakita ang apoy ng kanyang mga katribo kung kaya't nilapitan sila ng mga ito at tinanong. At doon ay pinakita ni Pandayon sa kanila ang naputol na tenga ng nilalang at ang parte ng naiwan na laman ng binti nito. Nagulat sila sa nakita at halos hindi makapaniwala ang mga ito na hindi lamang ang halimaw sa kabilang parte ng ilog ang kanilang kalaban. Meron pa mismo sa lugar nila. Dinala ni Pandayon kay Apo Inumok ang naiwang laman at tenga ng lalaking yon.
Napailing na lamang ang manggagamot dahil sa nakita nito. Akin ang bagay na yan, Pandayon. Kagad naman na binigay ni Pandayon ang parte ng laman na tenga. Binuhusan ito ng langis ng manggagamot. At ang langis na ginamit nito ay langis na gawa ng taba ng ahas. Pagkatapos ay itinali niya sa kulay pulang tela. At siyang itinali niya sa nakasentro sa abuhan. Ayon dito, ang paggawa ng ganong ritual sa anumang naiwang parte ng katawan ng aswang, nagbibigay ito ng kakaibang pakiramdam na hindi mapakali at hindi gagaling ang sugat niya. Sa tingin mo, Apo, mahuhuli ba natin yon? Depende sa'yo kung paano mo siya huhulihin. Sagot naman ni Apo sa tanong ni Pandayon. Binigyan pa siya nito ng idea na pwede niya maggamit para mahuli ang nilalang. Nagsalita ang isa niyang katribo na si Agdawi. Dol, sabi mo sa akin kung kailan mo balak na hulihin yung nilalang. Nandito lang kami. Handa ka naming tulungan. Alang-alang sa kapakanan ng tribo natin. Dahil sa sinabi nito ay napanatag naman si Pandayon na may makakatuwang siya sa pagtugis dito. Nagpasalamat naman si Pandayon sa mga ito. Nagsabi na rin siya sa kanilang tribo na kailangan nila maging bihilante sa lahat ng kanilang ginagawa. Dahil kung hindi, baka sila ang karnihin ng nilalang. Kung kaya't kailangan nilang maging malakas ang loob at dapat ay palaging sigurado sa kanilang kinikilos. At higit sa lahat, maprotekta nilang kanilang tribo, lalo na ang mga kabataan at kababaihan at ang mga matatanda nun. Nung araw na yun ay nagpatawag si Pandayon ng pagpupulong. Balak niyang kausapin ang mga kalalakihan na sumama sa kanila sa pagbabantay sa lugar at sa pagtugis sa nilalang. Pero nagulat na lamang siya sa isinagot ng ilan sa kanilang katribo. Aalis na kami sa lugar na ito, Pandayon. Makikipagsapalaran kami sa patag. Hindi man ito inaasahan ni Pandayon, pero ang ganitong klase ng mga pangyayari ay pamilyar na sa kanya. Ganito din ang mga nangyari sa mga nagdaang henerasyon. Nakakalungkot man isipin na mababawasan na naman ang kanilang tribo. Pero wala na sila magagawa. Pinoproteksyonan lamang ng bawat haligi ng tahanan ng kanilang pamilya. At ang alam nilang sagot sa kanilang ninanais ay ang umalis na lamang sa lugar, kung kaya't hindi na nila ito pinigilan pa. Hinayaan nila ang ama ang isang magdesisyon para sa kanilang pamilya. At dahil sa desisyon ng mga katribo ni Pandayon, mas pinili niya na lamang na tanungin kung sino ang mananatili at kung sino ang aalis sa lugar. Nang makapagdesisyon naman ang iba nilang katribo, kagad naman nila itong pinahintulutan na umalis. Nang oras din na yon ay nagsihanda na ang mga pamilyang lilikas sa lugar. Ang iba naman ay naghahanda na sa pagsasanay. Sa ganitong pagkakataon ay hindi na lumalabas pa ng kubo ang manggagamot nun. Ayaw niya makitang umaalis sa mahal niya mga katribo. Pero wala naman siya magagawa sapagkat ang mga ito ang nagdidesisyon para sa buhay nila. At ang kalagayang mamili ng bawat isa sa kanila ay mahalaga. Tanging ang angkan ni Barok, Pandayon, Agdawi at Tumandok ang natira sa tribo. Ganun pa man ay hindi nila masabing maliit lamang na miyembro ang kanilang pamilya dahil maraming bagong henerasyon ang umuusbong noon. Mga kabataan at may buntis pa na siyang dahilan kung bakit mas pinili nilang manatili sa sityo. Hindi nila alam kung anong panganib ang naghihintay sa kanila sa daan. Kung kaya't para sa kanilang kaligtasan ay nanatili na lamang sila sa sityo. Kinahapunan, pinakatay ni Pandayon ng 2 baboy ramon nilang nahuli. Magkakaroon sila ng salo-salo dahil gusto niyang umalis ang kanilang katribo nang may masayang ala-alang babaunin. Marami ang nagbuhos ng luha, pero alang-alang sa inaasam na kapayapaan. Kaya kahit may luha man sa mga mata, pinipilit na lamang nilang maging masaya nun. Hindi nagtagal ang kanilang pagtitipon-tipon ng gabing yon. Dahil narinig nila ang nakakakilabot na tunog ng halimaw. May kalayuan ang kanilang sityo sa ilog pero rinig pa rin nila ang nakakakilabot na paghiyaw nito. Halo ang lungkot at galit nila Pandayon at Barak sa nilalang.
Kaya kinausap nilang Apo Inumok na kung maaari ay turuan sila ng makalumang pamamaraan kung paano ng mga ninuno nila nagawang patulugin ng matagal ang halimaw. Napabuntong hininga ang Apo dahil ang mga kasama niyang nagpatulog ng matagal sa nilalang. Matagal na ring nilisan ang kanilang sityo. Dalawa sa mga ito ay pumanaw na at ang tatlo ay nilisan ng lugar sa kagustuhan ng pamilya nito. Noon, ang binatilyong si Banlaw ay buo ang loob na nagsabi sa kanyang ama na sasama siya sa pagtugis sa nilalang. Ang panganay na anak ni Barak na si Bubon nagpresenta din at ang anak ni Agdawi na si Sisid buo rin ang loob na makipagpuno sa halimaw. Nabuo ang kanilang hukbo ng gabing yon. Kinabukasan, bago pa man magbukang liwayway, nagsimula ng maglakad ang kanilang ibang kasamahan palabas ng sityo. Balak na mga itong pumunta sa patag at doon manirahan. Inihatid naman nila ito sa paanan ng bundok. Nang makita nila itong tagumpay namang nakatawid sa mataas na bahagi ng talon ay kaagad na rin silang naglakad pabalik sa kanilang sityo. Kinahapunan, bumalik si Pandayon at Banlaw sa kanilang sakan. Bitbit ang patalim na gamit sa pag-aani. Yun ang gagamitin nilang panlaban sa nilalang kung muli itong magpapakita. Nanatili sila doon hanggang magtakip silim. Wala namang nagpakita noon kung kaya't naglakad-lakad sila papasok sa gubat. Unang bumungad sa kanila ay ang napakalaking baboy ramo. Naalerto ang mag-ama at inihanda ang kanilang tumpak na bala na ibinabad sa isang dagta na punong-puno ng lason. Nagmula ang dagtang yun sa isang puno na doon lamang makikita sa bundok. Hindi naman nakakamatay ang lason pero kapag napasok nito ang sistema ng isang nilalang, mawawalan nito ng malay. Nang papalapit na ang baboy ramo, inasinta ito ni Banlaw ng sumpak na siyang bumaon sa leeg niya. At ilang minuto pa ang lumipas ay kaagad nang nawalan ng malay ang baboy ramo na yon. Pasan-pasan nila ang baboy pabalik sa kanilang sityo. Itinali nila ito at ikinulong sa pag-aakala na magpapalit ito ng anyo kinabukasan. Pero lumipas na ang gabi at nag-umaga na. Ganun pa rin ang itsura ng nilalang. Hindi ito nagbago ng ibig sabihin. Normal lang ito. Naging imbak na pagkain na din nila yon para sa panahong tagutom. Nang umagang yun ay muling pinagpatuloy na mag-ama ang pag-aani nila ng natira nilang palay. Marami ang nagsilikas sa kanilang kasityo kung kaya't alam nilang hindi na kukulangin ang kanilang naimbak. Tumulong na rin sa kanila sina Banlaw at Bubon. Si Agdaw naman at Sisid ang nag-ani ng mga halamang ugat na kanilang iimbakin. Naging maayos ang paglipas ng araw na yon. Natapos nilang kanilang pag-aani at ilang araw na lang ay sasapit ng buwan ng Hulyo. Kinabukasan ay muli silang nag-ikot sa paligid ng sityo. Sinubukan nilang magronda sa lugar kung saan papunta na sa ilog. Habang nagraronda sila sa lugar, may nakikita silang maliit na daan. Nang sinundan nila ito ay dinala sila sa ilang may kaliitang kubo nun. Napapalibutan ng kubo na yun ang matataas na punong kahoy na siyang nagpapawala ng sikat ng araw sa lugar. At dahil sa nakita ay napagpasya ng 4 na wag nang umalis sa lugar hanggang sa pagsapit ng hapon. Mabuti na lamang at may dala mga itong nilagang kamoting kahoy na siyang magsisilbing nilang pagkain. At yon ang nagtawid sa kanila ng gutom ng araw na ito. Naghintay sila doon hanggang magtakip silim. At nang mawala ng araw, ay siyang pagbukas ng pintuang kubo. Iniluwa doon ng isang matanda at isang may hindi katandaang lalaki na may sugat sa paa. Namamaga ang likuran ng binti nito at wala itong kaliwang tenga. At doon nakumpirma ni Pandayon na yun ang nilalang na kanyang nakalaban. Nanggigigil si Pandayon at gusto nang sugurin ng nilalang pero pinigilan siya ni Agdawi nang makita nilang suminghot-singhot ang nilalang sa hangin. Kaagad nilang kinuha ang dinikdik nilang makabuhay at inihaplas ang dagta nito sa kanilang balat. Mabisang pangtanggal ang dagta nito ng natural na amoy ng isang tao.
Ilang sandali lang pagkatapos nilang magaplas ng dagta, ay siyang paghinto ng nilalang ng pag-amoy sa hangin. Maya-maya, lumabas na ang mga ito sa kubo. Lumapit sa isang mayabong na puno ng akasya. May ibinaba ang mga ito na kulungan, at laking gulat nila nang makita nila ang mag-asawang Ita na nakakulong doon. Ito ang mga magulang ng nawawalang batang Ita na kanilang hinanap noong nakaraan. Pagkababa nila sa kulungan ay nakikita nilang walang malay ang mag-asawa. May ginawang orasyon ng matandang aswang dito, at ilang sandali pa, nagising na ang mag-asawa noon. Nagsisisigaw ang mag-asawa habang humihingi ng tulong. Kasabay ng pagsigaw ng mga ito ay ang paglikha ng tunog ng dalawang nilalang na animoy may tinatawag. Doon nila narinig na nagsalita ang babaeng Ita at tinanong ang nilalang kung bakit sila nito ikinulong. Kung kakainin ba sila? Ayon naman sa matandang aswang, hindi namin ugali ang kumain ng tao, pero kailangan namin itong gawin para maisalba ang aming buhay. Sagot nito. Muli naman siya nitong tinanong kung bakit at ano ang dahilan, bakit sila hinuli. Ayon sa matandang aswang, sila ang magiging pagkain ng halimaw na aswang na nakatira sa puno ng malaking balete sa tawid mismo ng ilog. At kapag hindi nila ito mabigyan ng pagkain, sila ang kakainin ng mga yon. Doon na unawaan ni Pandayon na kaya sila nang bibiktima ng mga inosente para iligtas ang kanilang sarili. At doon siya mas lalong nanggigil dahil sa pagiging makasarili ng mga aswang na yon. Doon niya kinausap ang kanyang kasamahan sa pamamagitan ng mga senyas. Sabay-sabay nilang aasintahin ng mga nilalang gamit ang kanilang sumpak noon. Pumwesto sila ng maayos at nagbilang hanggang 5 at sunod-sunod nilang inasinta ang dalawang aswang. Ganun na lamang ang kanilang tuwa nang kaagad nilang tinamaan ng mga ito. At bago pa manawalan ng malay ang mga yon, ay napatingin pa ito sa kanila. Binalak pa ng mga ito na tawagin ng halimaw, pero kaagad na itong nawalan ng malay. Nilapitan nila ang mga ito at pinalabas sa mag-asawa sa kulungan. Ang mag-amang aswang ang kanilang ipinalit sa kulungan na yon. Itinali muna nila mga ito bago ipinasok sa kulungan. Samantalang ang mag-asawang Ita naman ay ganoon ang pasasalamat sa kanila sa pagsagip nila sa mga ito. Tinanong nila ang mag-asawa kung paano sila nadakip ng mga nilalang. Ayon sa kanila, pabalik-balik sila sa lugar baka sakaling makita nilang kanilang anak. Pero nahuli sila ng mag-amang yon, at dahil sa sinabi ng mga ito ay alam na nilang ipinakain na ng mga aswang ang anak nila doon sa nilalang na yon. Napaisip din si Pandayo na kaya siguro inatake sila ng nilalang ay para ipain sa halimaw. Sa pag-aakala nitong madali lamang sila nitong mahuhuli. Mahigit 1 oras pang lumipas. Narinig na nila ang malakas na tunog ng isang halimaw. Kaagad naman nilang pinagtulungang dalhin ang kulungan sa ilog kung saan naroroon ang mag-amang aswang. Pagdating nila doon, nakita nila ang halimaw na ibinubuka ang bunganga. Pagkakita nila sa reaksyon nito, nilabanan nila ang kanilang takot. Binuksan ni Pandayon ng kulungan at walang pagdadalawang isip na inihagis nila ang katawan ng dalawang aswang doon sa nilalang na yon. Tuwang-tuwa ito at animoy gutom na nilantakan ang katawan ng mga nilalang. Nang walang ano-ano, may 2 bala ng sumpak na tumama sa balikat nito. Naging sanhi ng pagwawala ng halimaw. Nagpupumilit itong umakyat sa ilog para habulin sila pero may 2 sumpak pa muli na tumama sa magkabilang leeg niya na siyang naging dahilan ng pagbagsak nito sa lupa. Tumingala si Pandayon sa itaas ng puno. Doon nila nakita si Banlaw at Bubon na siyang umasinta dito. At sa pagkakataong ito ay hindi na nila hinayaan pang matulog na lamang ang nilalang.
Itinali nila ito sa isang matibay na sanga. Dinala sa sitio nila. Sinama na nila mag-asawang Ita, na noon ay nalaman nilang 2 araw na palang hindi nakakakain ng pagkain. Pagdating nila sa sitio, nagkagulo ang tribo. Magkahalong takot at tuwa ang nararamdaman ng mga yon. Sa wakas ay nahuli na ang matagal na nilang kinatatakutan na nilalang, na siyang nagtanim sa kanila ng takot ng ilang henerasyon. Sinunog nila yon na siyang naging sanhi ng kamatayan niya. Ilang taon lamang ang kinatahimik ng kanilang pamumuhay. Nagkaroon na ng mga tao sa lugar. Iba't ibang klase na mga tao na pumupunta sa bundok na siyang pumputol sa malalaki at matataas na mga puno. Siyempre wala nang kinatatakutan eh. Kinalaunan, naging dahilan kung bakit maging sila ni Pandayon ay lumikas na rin sa kanilang sitio. Lumipat sila malapit sa patag kung saan nagsisimula na mag-aral ang kanilang mga anak, na naging daan para matuntun namin ang kanilang tirahan.